guys! Joyce Sabot Pertolome here! Dahil tayo ay nakatapos na naman ng isang travel series ang ating Shanghai, China episodes, alam mo na kung ano ang episode na papanoorin mo ngayon. So as you can see sa ating title, this will be our Shanghai, China budget, expenses, and mini shopping haul. Syempre, yan ang gusto natin. Pare-pareho. So ito na. Let's start first sa ating date of travel. So we went to Shanghai, China last June 24 to 28, 2026. So let me share with you guys ang ating mga pre-flight expenses. Ibig sabihin, ito yung mga ginastos natin nang hindi pa tayo nakakarating sa Shanghai. So bakit nga ba tayo pumunta ng China? Kasi nga guys, nakikita ko siya on social at na-curious ako na bakit kaya ang dami pumupunta dito, at sabi nga nila, yung expectation daw nila ay iba sa reality. So sabi ko nga, for this year, I'll be going to places na mga hindi ko pa nakikita, diba? I wanna see the world with you guys. Pero syempre, may mga places pa rin na mga paborito natin na babalikan pa rin natin for this year. So ito na nga. Kaya nga lang, for this travel, si Jello kasi guys ay busy sa trabaho, at bilang ako naman ay isang freelancer at full-time content creator na, I have the time to go on vacation kahit weekday. Syempre, vacation plus work ito. Kasi nga, ayan, sharing with you guys, like vlogging, what places yung mga pupuntahan natin. So, for our pre-flight expenses guys, I opted to choose a group tour na kasi nga guys, wala si Jello. At ito ang aking first time to travel alone, like literally alone on another country, at another country. So yun guys, ang ginawa ko, dahil nga subok ko na din naman ng isang travel agency, dahil ito yung binook namin during our honeymoon in Europe. So naisipan ko, at lagi kasi nag-pop up sa ads ko na meron silang China trip. So I opted to choose the Shanghai plus mini Kyoto tour ng SMB Travel. So dahil nga busy nga rin po tayo, at ang hirap kasi alam niyo ba, pag travel, syempre iisipin mo pa yung mga itinerary ninyo, iisipin mo pa yung mga visa application. So yan yung mga gusto kong tanggalin, since treat ko nga ito sa aking sarili, dahil nga birth month natin ito. So yun nga, maraming salamat sa mga bumati, July 1 ang birthday natin. So ito na, dami nating chika. Kinuha natin yung 5 days, 4 nights Shanghai, China plus mini Kyoto tour ng SMB Travel. Ilagay natin dito. Yan guys. So, kung makikita ninyo, ang pinaka-baseline na babayaran ninyo is at 24,999, na ang makakasama na dun guys ay ang inyong airfare via PAL. Alam niyo ba guys? Ngayon, kasi nga diba, nag-group tour na tayo, nag-check ako for DIY kasi nga may mga gusto pa akong puntahan. Alam nyo ba, ang solo pa lang ng airfare ng PAL is around mga 20 to 22,000 pesos na. Depende pa yan ha. Kung pa-peak season at palamig na season na kayong papunta. So sabi ko, shocks, 24,999 ay sobrang sulit na kasi may kasama ng 25 kilograms na baggage yan, at nagstay tayo sa 3 4-star hotels. So ito na, may mga nagtatanong nito sa ating comment section, yung supplementary. Yun guys, kapag ikaw ay solo traveler katulad ko, ikaw ay mag-go on top ng parang solo room na expense at 5,999 para wala kang kasama sa kwarto. Kasi usually kapag group tours guys, ang mga kasama mo dyan, pamilya. So may mga iba ding presyo guys ha. So basahin yung maigi. Kapag triple sharing kayo, twin sharing kayo, pero usually like kami ni Jello, nung dalawa lang naman kami sa Europe, kung ano yung baseline na sinabi, like yung 24,999, at yung mga inclusions na yun na lang ang binayaran namin kasi dalawa naman kami. So, may mga ano lang yan may mga tiering lang kung solo ka, kung triple, kung 4 kayo na family, or so on and so forth. So, si SMB Travel ang mas makakasagot niyan guys. So, yun, yung 24,999 plus 5,9999 ay airfare, baggage, hotels natin yan. So, Joyce, ano yung mga exclusions? So, of course, we need to pay our travel tax sa Pilipinas ng 1,620. And then guys, we need to pay China visa also. Kasi nga, aayusin nila ang China visa ninyo na group. That's 2,500
500 pesos. Plus, yung may tip, syempre guys, no? May tour guide kasi tayo and driver. So, may patip din tayo na 1,500 sa kanila. So, yun. Kaya ako, hindi na rin ako nag-abot ng tip nung end of the day. Pero kung gusto nyo pa rin at natuwa kayo talaga sa service nila, you can give them gifts or additional tips. So, yun guys. So, kung ang expenses na dadagdag pa natin sa mga pre-flight guys, ang ating eSIM. Ako guys, natuto na ako, eSIM na ang ginagamit natin kapag nagta-travel tayo kasi ang dali. Once you landed, i-activate mo lang siya at may data ka na sa country. So, kumuha ako ng 5 days unlimited in mainland China. Lagyan natin dito. Sa Klook, nung sinek ko guys, si Klook pa rin ang pinaka-reliable when it comes to eSIM. At binayaran ko ay 752 pesos. Pero if first time kayo nagagamit ng Klook code, kasi ang Klook ngayon guys is one time use na lang at 3 times use for new users, you can always use my Klook code, Joyce Klook, to get your discount. So, I also got a travel insurance, lalo na at mag-isa ako. For peace of mind, guys, I always get travel insurance sa akin, kay Jello, sa pamilya kapag nagta-travel kami para, di ba, knock on wood, kung ano mang mangyari, secured tayo. So, kumuha ako sa Klook. Also, nung time na nag-book ako, may 50% off siya. So, ang binayaran ko for 5 days na insurance is 190 pesos lang, di ba? 190 pesos for your peace of mind, di ba, guys? Ano na yun? Sama mo na yun sa inyong budget. So, ito na nga guys, for our total pre-flight expenses, lahat ng binanggit ko, SMB group tour, yung mga tax, visa, tip, eSIM, travel insurance, that's a total of 37,560 pesos. Yes, yan ang babayaran natin kapag hindi pa tayo maalis ng Pilipinas. So, sa mga susunod dito, I'll be sharing with you ang aking daily expenses and then ang ating nakahimay na later na for food, transportation, and miscellaneous na gastos. So, nung pagdating namin sa airport, guys, nag-withdraw ako kasi sabi nila, guys, cashless na talaga sa China. Pero ako rin also, for peace of mind, nagdala ako ng peso, nagdala ako ng dollar, at nag-withdraw din ako ng yuan, ng pera nila sa China, sa kanilang bank. So, pagbaba naman namin ng airport, may ATM naman besides sa kanilang information center. Minadali ko talaga kumuha ng pera, guys. Kasi nga, mahirap na kapag wala tayong pera. Lalo na't mag-isa tayo sa nakihihingi. Tapos, di ba, para sure na sure. So, nag-withdraw ako ng ano lang naman, 500 yuan or that's 4,538.32 pesos. So, for our day 1, kung nakita niyo yung reel ko about this na for our day 1 in China, 180 pesos lang ang ginastos ko, guys. Kasi, yun pala, kasama din sa ating tour package is daily breakfasts and selected lunch and dinners. So, for our day 1, kasama ang aming dinner. So, ang ginastos ko lang isang dessert ko na tanghulo at 180 pesos. So, for day 2 naman natin, nung pumunta tayo sa The Bund, sa Nanjing at Mini Kyoto, ang mga ginastos ko dito, yung aking mga magnets at 810 pesos. Lagay ko na lahat guys in peso ha, pero meron din akong breakdown dito in yuan. Kumuha naman ako ng egg tart sa KFC, that's 30 yuan or 270 pesos. Tapos guys, ito yung mga on top no, kasi like us, pumunta kami sa Mini Kyoto and kailangan mo mag-shuttle. Ito yung mga bagay na hindi nakasama sa tour natin. Yung entrance natin kasama, pero if you opt to get yung mga shuttle, kasi ito yung mga optional, yan na yung mga on top ninyo. So, nag-shuttle kami at 40 yuan or 360 pesos, which is go nyo na kasi guys, kung hindi, mga 3 kilometers yung lalakarin nyo at hindi kayo makakasabay sa group tour ninyo. And then for dinner, nung araw na to, hindi kasama yung dinner natin sa may tour package. So, ang aking kinain ay 42.90 yuan or 386.10 pesos. So, for my day 2 total, it's at 1,826.10. So, for our day 3, ito yung nasa probinsya na tayo sa Wuxi, yung kanilang water area doon. So, yun pala guys, ito din, may mga add-on tour lang, no? Ito yung mga
optional lang naman kasi yung tour namin, yung group namin, we wanted to see yung kanilang outlet store. So, ito yung mga in-add-on naming babayaran. Ito, outlet store, tsaka yung pang last day namin na parang mini China sa underground. So, nagdagdag kami ng 120 yuan or 1,080 pesos. That's parang technically transportation kasi maiiba nga yung direction ng aming itinerary. So, nag-add kami for it. For our food souvenirs naman, ayun, yun din ang maganda, no? Very business-minded sila. Sa bus pa lang, guys, may tinitinda sila na mga souvenirs. Nagpatikim yung aming tour guide ng mga food from China. And if you want, they can buy us at idadali na sa hotel. So ako, umorder ako, which I'll be sharing with you later. Yung mga souvenirs ko, it cost me 1,890 pesos, which is optional. Pwede namang hindi ko to binili, pero ba't ko to binili? Tapos next naman guys, pumunta kami ng outlet store. Alam niyo naman kung gaano kalawang outlet store, pero nagpigil ako kasi nga, kung mapapansin ko doon talaga guys, yung outlet store nila, mahal ang mga tenda kapag international brands. So, bumili lang ako sa Sephora kasi nga, sa Sephora lang yung gusto kong bilhin na makeup. Papakita ko rin sa inyo later or nakita nyo na yan sa vlog natin nung ating outlet store. Bumili ako sa Sephora ng contour stick. Tagal ko na yung gustong bilhin. So, that's 2,520. And then, nag-dinner. Kasi yung dinner, hindi kasama nito. Only lunch yung included sa amin nung araw na ito. Kumain ako sa Su Dumpling at 51 yuan or 459 pesos. Tapos, another miscellaneous kasi kumuha ako ng snacks dahil maaga kaming nakauwi nun. Kailangan ko ng snacking bago matulog. Napatigil mo na yan, Joyce. Nag-family mart ako at 28 yuan, that's 252 pesos. So, for our day 3, ang total expense ko, medyo malaki siya guys kasi nga may souvenirs ako at namili ako ng makeup. Ang total ko for day 3 is 6,201 pesos. So, for day 4, ito na, yung free day. What's good with our group tour is that may isa kayong buong araw na mag-choose kayo if one, gusto mong mag-Disneyland, meron silang tour for Disneyland. 2, meron silang city tour, and you can also have your free day. So me, there are places at may mga gusto kong kainan that day, kaya I opted to go alone. So, eto na, papasok na dito yung kanilang Didi or yung kanilang parang Grab or Uber or ride-hailing app in China, which is pretty much affordable. So, for our Didi sa ating unang stop sa Pancake, it's at 55 yuan or 495 pesos. Pero kasi guys, ang layo ng hotel namin nun. Malapit na kasi kami sa airport nagsistay. So, it's around 25 kilometers sa may city na pupuntahan ko. Kung taga-Pasig kayo, isipin nyo na lang para kayong Pasig going to Alabang or Cavite. Parang ganon siya kalayo. So, yun, 495 and then yung pancake na kinain ko na sobrang sarap na pinipila-pila mo. Pinipilahan na talaga. 40 minutes tayong pumila. It's 17 yuan or 153 pesos. Go for it. Kainin nyo yun, guys. Next naman, nag-DD naman ako, guys. For my free day, hindi na ako nakapag-trend. It's because kailangan nating gawing efficient ang ating oras. So, hop in na lang ako sa DD doon para mapuntahan ko lahat ng mga bagay na gusto kong puntahan. So, nag-DD ako going to Wukang Road. That's 14.5 yuan or 130 pesos. Diba? 130, mura na siya. Kahit mag-isa ko, what more kung marami kayong pupunta dito sa China. Next naman is bumili ako ng mga konting pabango sa Harmay at 51 yuan or 459 pesos. And then nag-DD ako going to People Palace kasi nga may bibili na ako for Jello. That's 22.66 yuan or 203 pesos. And then, ito na, yung favorite part. Ako ay naglakad naman papunta sa Xiaodadong. Peking Duck naman dahil yan ang aking birthday celebration, treat for myself. Kumain tayo ng Peking Duck at 142 yuan or 1,278 pesos na, ano siya, good for 2 to 3 na yun, guys. And then, nag-DD ako going to Yuan Garden, that's 10 yuan or 90 pesos. And then, nagpa-handful photoshoot ako, a must, lalo na sa mga girls like me na mahilig mag-photoshoot, sa mga mahilig sa C-drama.
or kung gusto mo lang ma-experience na magsuot at mag-photoshoot sa China, go for it. I highly recommend that experience. It's at 410 yuan. Dapat 398 lang. Kaso, yung Alipay nun guys, may service charge. So, ang total nun is at 3,690 pesos, which is sulit. For me, sulit yun kasi sa makeup pa lang, parang sa makeup pa lang, willing ako magbayad ng 5,000. Kung dito yon sa Pilipinas. And then lastly, nag-DD tayo going to the hotel for 80 yuan or 720 pesos. So for day 4, ang total natin is at 7,219.44 pesos. And then for day 5, ang total ko lang is 135 pesos for lunch. Sorry. Ayan. So for my total 5 days expenses in Shanghai, China, ito na yung out of pocket ko ng 5 araw on top of the group tour that I got. Ang total ko is 15,561.54. Pero ito na. I-breakdown ko sa inyo guys yung 15,000 na yun. Kung food lang for 5 days guys ha, imagine, kumain pa ako ng Peking duck nito. Ang total ko for 5 days na pagkain is only 2,861.10, which is ang mura nun. Ang mura nun guys. Kasi nag-splurge na ako nun at kinain ko talaga yung gusto ko. Kung gusto niyo yung mas makatipid, mas marami pang food choices for you guys. Next, for transportation naman, ang total ko is 1,999.44. Nahiya pa sa piso. Yon, 199.44 guys, kasi nga mostly ako ay nag-DD at medyo malayo ang aming hotel. Pero kung kayo ay titira sa mga Nanjing Road na sa mga Zabon at kayo ay magte-tren, mas mababa pa ang magagastos ninyo. And then for our miscellaneous guys, ang miscellaneous ko is 10,701 pesos, which is malaki, pero nag-shopping kasi ako. So, my total expenses, guys, was 53,121.54. Pero sige, mag-compute ako sa inyo. Kung yung group tour lang, tapos food and transpo, yon, minus the shopping ko ha. Tapos, food and transpo, guys, ang gagastusin lang ninyo is around 42,420.54 for 5 days. Diba? At nagawa nyo na lahat ng gusto nyong gawin that day. Kung chill-chill lang kayo, pwedeng mas makamura pa. Kung magdi-DIY naman kayo at nakakuha kayo ng piso sale, mas makakamura kayo. So yun, kasi ako tiningnan ko yung PAL flight na same flight nung sa amin, nasa 22,000 na siya. So sulit na para sa akin na nag-group tour ako, wala pa akong inisip, hop in, hop off na lang ako sa bus namin, may tour guide pa, natuto ba tayo? So tapos na tayo for budget. Kung may mga questions pa kayo, comment it down below. Inom muna tayo. So, now, let me share with you the things to remember when going to China. So, sabi nga nila, cashless sa China, which I get. Talagang cashless naman talaga doon. Yun lang. Katulad ko, kung gusto mo talagang sigurista ka talaga, kumuha na rin ako ng cash kasi these are for the days na maliit lang naman yung mga kailangan bayaran or kapag hindi gumana yung data mo sa oras na kailangan mo siya, at least may money ka to pay. Pero okay lang. Kung gusto mong magdala lang ng 100 yuan, go for it. Yung iba ay Alipay nyo na, i-Gcash nyo na, i-WeChat Pay nyo na. Okay lang. Pero yung mga credit cards guys, hindi siya masyado ha. So you need to link your credit card to the apps na sinabi ko. Alipay, WeChat, or Gcash. Kasi ang Gcash guys ay may Alipay option din na payment. So, next naman, what apps yung kailangan ko i-download Joyce bago ko pumunta ng China? So guys, kailangan nyo mag-download ng DiDi app kung gusto nyo mag-taxi doon. Translate, kasi guys, hindi masyadong English sa China. Talagang parang nagamit ko lang na words doon is ni hao at sheshe at 1, 2, 3, i-ersan. Yun lang. For translate, may translate app din sa iPhone at sa Google. Kung yun, pwede nyo siyang gamitin. Next naman, Maps for your directions, guys. Kung Google ang ginagamit nyo, Google Maps kayo sanay, hindi siya masyadong reliable. You can use Maps, download nyo yan, or ang Apple Maps, go din yan.
So, for eSIM naman guys, kumuha ako sa Klook as mentioned. Lagyan na lang natin ulit dito. You can always use my code, JoyceGKlook guys. Huwag niyong kalimutan. Sa eSIM, mabilis ang data nila. 2 cellphone ko, nilagyan ko ng eSIM. Ito lang pala, you need to take note, no? Kasi nga sa China, diba, nakaban yung mga social media apps like Facebook, Instagram, TikTok. So, what you need to do is to close your location pag papunta kayo ng China and then activate nyo yung inyong eSIM. Activate nyo agad pagbaba. Kasi guys, yung iba namin na group tour mates, nag-open sila ng Wi-Fi, so medyo nahirapan pa sila ulit i-connect yung eSIM. Yung tour guide na namin yung nag-help sa kanila. So, yun. eSIM is a must. Huwag na kayong connect with their Wi-Fi in China. Tapos naman yung location, pwede nyo na siyang i-open once na-activate yung eSIM nyo para sa paggamit nyo ng maps. Okay? So, kung may questions kayo, comment nyo dito sa akin or mag-message kayo personal. Nagsasagot naman ako ng mga tanong ninyo. So, next naman for tax refund. Yes, may tax refund po sa China. It's around 9 to 11% sa mga shopping ninyo. So, don't forget guys na kunin yung papel na sa stampan nila. Usually, within the building kung saan kayo magsha-shop or magbibigay naman sila ng next building kung saan available. So, kunin nyo yan. At guys medyo may kalakihan ang China or Shanghai Airport. So, make sure dumating kayo at least mga 3.5 hours, lalo na kung marami kayong papa-tax refund. Kasi medyo mabagal yung tax refund that time. Kasi yung sinusutan ng papel, basta mano-mano pa siya. Tapos, tinatype pa and all. Tapos, cash yung binabalik. So, ako pala guys, bumalik ako ng Pilipinas nang may around 260 yuan pa ako. Diba 500 yung winidraw ko. So, may 260 pang bumalik. So, babalik pa tayo dahil may pera pa tayo ng China. So, next naman, let me share with you yung mga napansin ko during my stay in China. So, bilang ako ay solo traveler na nagvo-vlog at nagchichika sa inyo, nagpipicture mag-isa, ang napansin ko doon is mind your own business naman sila. Hindi rin ako naka-experience na discriminate, hindi naman ako naka-experience na may kaguluhan. Kahit nag-vlog ako alone or like nagpipicture ako alone, titingin lang sila. Pero wala naman silang sasabihin or wala namang violent reaction. Which I love. Yun nga, technically yung mga people in China, mind their own business sila. Hindi sila like very warm. Pero mas okay yun. Mas okay ako doon. So, in connection to mind your own business, I find Chinese people really business-minded people. Sabi ko nga minsan, sana kung papanganak ako ulit, sana ipananganak ako na Chinoy. Wow. Chinoy, parang chinggit yan. Pero yun nga, kasi ang galing talaga nilang magnegosyo. Ako, most of the days talaga, I connect with Chinese people sa POV Lens, sa mga clients ko mostly are Chinese at ang galing nila sa pera at ang galing nila sa negosyo. At napansin ko to, especially nung nasa China tayo. Kasi nga guys, they always see an opportunity to make something na negosyo. So like for example, doing pearls, inaaral nila yan, they go to Europe, and then dadalhin sa China. Pag inaral nila yung Tesla, magkakaroon sila ng sarili nila. Basta yun, maganda ang ekonomiya nila, may mga trabaho ang mga tao, at may suporta din ang gobyerno nila. So, okay yan. So next naman, ang napansin ko, they are proud of their country. Specifically, yung tour guide namin, no? Parang, every time na nagkukwento siya, lagi niyang sinasabi na parang, China is like the New York of ganyan, ganon. Yung mga ganon. They compare their country to something na nakakaangat-angat na bansa. Which I find na, don't get me wrong, no? Makasabihin nyo naman, masyado naman tayong mga China. Pero, syempre, we always see the goodness sa mga pinupuntahan natin na bansa para tayo ma-adapt natin sa sarili natin, yung mga strength nila. So yun, they are proud of their country na parang kung ano yung kaya ng iba, ay kaya din naming aralin at kaya nating gawin. Ayun din, na parang tayo as people, no, if may gusto tayong gawin, like ko naman sinasabi sa inyo, gawin mo na yan. Ganon din sila. Kung gusto mong magnegosyo ng ganito, gawin mo na siya ng buong giliw, which yun yung nakikita ko sa kanila.
Next naman guys, enough of that. Pero kung nagigets nyo yung point ko, comment down below. Or kung may mga napansin pa kayo sa China during your experience, let me know din. Diba? Ano lang. Pero yun, seeing the goodness in everywhere na pinupuntahan natin, yan naman ang sinishare ko sa inyo. And then next naman for shopping, yan ang paborito natin. When it comes to shopping, kapag nag-shop kayo ng local items nila, mas mura talaga. Don't forget to haggle. You can haggle especially when it comes to the bazaars. Meron akong groupmate or tourmate, nakabili siya ng maleta, 2,000 pesos lang. Nakabili siya ng mga damit, parang 100 something lang, which is good. So ito na, magpunta na tayo sa exciting part. Let's do our haul. Kunin ko lang. So, for our mini China haul, unahin ko na to kasi nabit-bit ko pala siya nang walang laman dahil si Jello pala ay may pickleball today. So, kung napanood nyo ang episode nito, nung pagbili ko nito, talaga namang may kasamang kaba. Kasi naiwanan ko ito guys. Kung saan ako nagpapatax refund, kumuha ng papel. Naiwan ko doon kasi nga, sanay ako na si Jello ang nagbibit-bit ng mga pinag-shopping. Wala nga pala si Jello. Solo nga pala ako. Pero ito, bumili tayo ng sapatos. Kahon lang ito. I got yung Barricade 14. Around mga 7,500 pesos ito. Wala siyang laman. Lagyan na lang natin dito yung picture ng sapatos ni Jello. Yan. Kasi nga, may pickleball siya today. So, speaking of pickleball, hindi to galing sa China, pero i-chika ko na rin sa inyo. Kasi syempre, lagi tayong susuporta sa asawa natin kung anong gusto niya. Sige, go! Maglaro din ng pickleball. So, let me share with you. I already have my own paddle. Beginner paddle lang to guys, from Laz. Yan guys. And thank you kay Laz for being so generous. Nagpadala sila sa atin ng paddle. Ayan, para masimulan na natin ang ating pickleball journey. At syempre, bilang si Joyce ako, pink ito. Syempre, pink yan. So, yun guys. Well, isingit ko na rin dito. I-add sa natin dito. Salamat sa Laz for giving me a paddle. And if gusto nyo rin na mag-twinning tayo, go for it. Marami rin sila, even yung mga pang-pro na paddle. You can go to their website and you can use my code JoyceYabut for 10% off. Yun lang naman ha. Singit ko lang. Sana okay lang sa inyo. Next naman, tayo ay bumili sa Sephora ng isang makeup. Isa lang naman. So guys, tayo ay kumuha ng aking contour stick. Dahil ang mukha natin ay namimilog na naman, kailangan natin siyang i-contour ulit. This is from Fenty Beauty, guys. Ayan, ito lang naman. Kasi na-try ko na to noon pa. Eh, nagustuhan ko siya kasi ang dali lang. I-glide mo lang siya, tapos ibabrush mo lang siya. At ang ganda. At ang tagal din gamitin ito. So, go for it. Maganda yan. Fenty Beauty na contour stick. Kung naghahanap kayo, go nyo na yan. Next naman, I have a plastic here. Unahin natin. Ito guys, pumunta kasi tayo sa Harmay. Sorry, medyo maingay yung plastic, no? Pumunta tayo sa Harmay, guys. Yung Harmay is, bilihan siya ng everything perfume. So, para hindi tayo gumastos ng malaki-laki, namili lang ako ng mga sample. Pero alam mo guys, itong mga sample na to, libre lang to. Pag binili mo to, yung mga big bottles nila. So, kumuha ko ng Hermes. Ayan. Kumuha tayo ng isang Hermes. This is 19.90. 180 pesos. Tama ba? Oo, 180 pesos lang pala ito. Mura lang. Next naman, kumuha naman ako from Replica, Lazy Sunday Morning. Kung may ganito kayo, let me know guys kung dapat ba tayong bumili ng big bottles. May utang pa ako sa inyo na perfume collection haul talaga naman. At isa pang replica on a date naman. So, 15.90, yung mga 150 pesos lang to. Yan, kumuha ako ng 3. Next naman guys, wala, saan nabunta? Next naman guys is, bumili lang ako ng mga magnets. So yan, bumili lang naman ako ng mga magnets. Souvenirs sa ating mga friends. Nag-range to ng 20 at 10 yuan. Tingnan nyo guys, so ang colorful, ang ganda.
And then, kumuha ko, ito ni-rave to sa amin nung aming tour guide. Para daw siyang, isa kay mami, isa sa akin. Para siyang haplos-haplos na naman. Alam mo yun, parang, ano ba to? White flower. Pero green siya. Ayan. So, kung masakit ulo nyo daw, or kinagat kayo ng lamok, ang bango, trentahin things. Kung kinagat kayo ng lamok, ako kasi lamukin ako. So, ito. It's a must. 10 yuan lang to. 90 pesos lang to, guys. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo na tininda nung nasa bus kami. One is ito, 6 na peraso. 900 pesos, 6 na peraso, or, magkano yun? Sige nga, divide natin. Parang tamba, 150 pesos. Divided by 6. Ayan, 150 pesos, isa nito. Dehydrated strawberry siya. Masarap. Masarap to. So, may 6 ako dito. And then, ito naman, kain nga tayo isa. Tagal ko na gustong buksan para dito. Ito naman is, para siyang cheesecake. Cheese with prunes. Parang ganon. Dates ba or prunes? Magbukas na lang ako ng isa para sa inyo. So, ito naman, magkano yun? 300 pesos naman itong, ayan siya, oh. Sige, kainin natin. Para maibigay ko na to sa mga dapat natin pagbigyan. Ayan, ganito yung itsura niya. Ang sarap nito. Ayan, oh, dates. Yun. Hindi ko lang nahanap yung dapat kong bibilhin para sa amin ni Mami, pero okay lang. Masarap din to. So, ubusin ko lang and then mag-outro na tayo. So, yun lang naman, guys. Hope you like our Shanghai China vlog. Babalik pa ba ako ng China? Yes, sana mas makabalik pa tayo sa mas malalayong lugar ng China. Kasi alam nyo ba, meron din silang version nila ng parang Kazakhstan na canyons and lakes. Kasi nga, boundary na lang pala. Kasi malaki ang China, guys. So, may part ng China na boundary na siya ng Kazakhstan at ng Tibet. So, yan ang mga plano natin puntahan sa susunod. Ano ba yung nasa baba natin? So, yan. Gusto ko pa rin bumalik ng Shanghai kasi ang dami ko pang gustong puntahan doon na hindi ko napuntahan during my free day. Sana next time, fingers crossed, kasama ang pamilya o kaya naman si Jello. So, yun lang. Sana yung na-enjoy nyo ang ating vlog for today. Kung napapansin ninyo, wala ako sa bahay. Ako ay nasa Hop-In Hotel for today. So, we would like to thank Hop-In Hotel for sponsoring this part of the video. Next, may ganun na tayo, guys. May ads na tayo ganun. Kasi nga, as a full-time content creator, guys, nasa era na tayo na minsan gusto natin ng ibang scenery rather than sa bahay. Kasi minsan, no, parang minsan pag nasa bahay ako, tapos makikita ko may hugasin, maghuhugas ako in between, so nawawala ako. So, ayan, tayo ngayon ay nag-workation. Lapit lang sa bahay namin, guys. Ako uuwi din naman mamaya. Nag-workation lang ako kasi nga, yung Airbnb din naman namin ay may tao. So, hindi ko rin siya magamit as may studio. So, yan. Dito lang tayo. Nag-work lang tayo dito. At ito. May view tayo dyan ng Mega Mall. So, I did my review dito sa Hop-In Hotel. Very affordable lang. Kung naghahanap kayo ng place to stay. Maraming Hop-In, guys. Pero nandito ako ngayon sa Ortigas. Kasi nga, 2 kilometers away lang to sa bahay. Para lang meron tayong katahimikan, nakapag-voice over ako, nakapag-vlog ako ngayon ng walang kalat, 'di ba? Malinis ang ating background, tahimik lang tayo dito. Ayan. Maraming salamat Hop-In Hotel and Klook for sponsoring this part of the program. And guys, kung gusto niyo rin mag-book ng mga hotels, you can always do that. You can always use my code JoyceCKlook. Yan, to get a discount. Parang ito less than 2,000 lang to per day. Sulit na siya. Good for 2. Free ang parking. I did the separate reel for that. Panoorin nyo na lang sa aking mga social media accounts. So don't forget to like, share, and subscribe to my channel and follow me on my socials at Yabot Joyce Ann on Instagram and JY on TikTok. Maraming salamat, guys. Baka na-miss nyo ang ating Wife Life Diaries. Tayo ay mag-grocery na ulit.
tayo ay June na, mag-grocery, wala na laman ng ref namin guys. I'll be doing yung mga ganito. Kasi na-enjoy ko yung today natin na tahimik lang. Don't get me wrong ha, gusto ko sa bahay namin. Pero yung mga ganitong bagay kasi, yung parang walang maingay on the background. Kasi most of the time may meeting si Jello, hindi naman kalakihan ng unit namin. So nagkakarinigan. Para yung mga voiceovers ko ngayon ay malinis. Para lang ako nag-rent ng co-working space, kumbaga. So, yan. Kung gusto ko matulog. Pero ngayon, hindi na natin siya matutulugan. So, yun lang. Maraming salamat. At kung na-enjoy nyo ang ating China vlog, please like. Guys, mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Ang daming pinagdaanan ng ating China vlog, guys. May isang na-remove. May isang episode. Yun din yata yung episode na yun pa ulit na nagka-copyright. So yun, don't forget to subscribe para mas dumami pa tayo sa ating community here on YouTube. Maraming salamat at kung may mga gusto pa kayong makita na hindi nyo pa nakikitang lugar o may mga gusto pa kayong wife life diaries na gusto nyo pang gawin natin, i-comment nyo na yan sa baba. Maraming salamat for always joining me and supporting me, guys. Kung wala naman kayong nanonood, baka nang di na tayo nagtuloy-tuloy dito. Maraming salamat for joining me sa ating lahat ng ginagawa sa buhay as my diary. Kasama kayo. Guys, kwento ko lang sa inyo. Nagpe-pray ako kagabi. Nagpe-pray ako. Tapos nung mag-good night na ako kay Lord, ang sabi ko sa kanya, and I'll see you on the next one. Vlogger yan. So, yun lang. God bless you, everyone. Bye!